know bakit kami nandito sa dulo nito. Hindi ko alam, baka meron. Hindi ko alam na meron palang... Ay! Oh my God! Oh my God! May nagpaputok! Oh my God! Oh my God! Mayan, Hoy, Mayan! Huwag kang oh my God na oh my God! Nakakatakot nga naman din yun. Pero, journalist ka dapat, yung tikas mo, huwag ka na sumigaw ng oh my God! Oh my God! Oh my God! Ah! Huwag ganun. Media, akala ko ba professional kayo mga journalist? Buti pa yung taga-SMNI eh. Hindi nagsisigaw ng ganyan eh. Oh, yung si Torno ng SMNI, ano sabi niya? Kuya, wag mo ako tutulak! Wag mo ako tutulak! Makakatikim ka sa akin! Bago tayo mag-umpisa, baka pwede niyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Balikan naman natin ang kaliwat ng tensyon sa Senado kanina mula nang maispatan si Senador Bato de la Rosa hanggang sa nagkaputukan na sa loob ng Senado. Nasa frontline ng balitang yan ang aming Senate correspondent na si Mean Los Baños. I don't know bakit kami nandito sa dulo nito. Hindi ko alam, baka meron. Hindi ko alam na meron palang... Ay! Oh my God! Oh my God! May nagpaputok! Oh my God! Oh my God! Mayan, Hoy, Mayan! Huwag kang oh my God na oh my God! Nakakatakot nga naman din yun. Pero, journalist ka dapat, yung tikas mo, huwag ka na sumigaw ng oh my God! Oh my God! Oh my God! Ah! Huwag ganun. Media, akala ko ba professional kayo mga journalist? Buti pa yung taga-SMNI eh. Hindi nagsisigaw ng ganyan eh. Oh, yung si Torno ng SMNI, ano sabi niya? Kuya, wag mo ako tutulak! Wag mo ako tutulak! Makakatikim ka sa akin! Ganun eh. Eto, oh my God! Oh! Oh my God! Oh my God! mag-ingat kayo. Mag-ingat kayo, Mayan. Tabi ka muna, Mayan. Oh my God! Nagkaputukan sa second floor ng TV News 5, palitan nyo si Mayan. Hindi pala kaya ng gulo. Natataranta. Nagpapanik. Senado habang nakabantay kami sa posibilidad ng pag-aresto kay Senador Bato de la Rosa. Sa gitna yan ang aking live coverage para sa Frontline Pilipinas. Pinaatras at pinaaalis kaming mga taga-media. Napapaligiran din kami ng mga tauhan ng PNP at ng Office of Sergeant at Arms. Ilan sa kanila may hawak na baril at nakasuot pa ng bulletproof vest. Kanina nga, nandyan ako nanonood sa News 5 eh. Nagko-comment ako eh. Kasi sabihin ba naman ni Mayan, ewan ko, halata kayo eh. Hindi ko alam kung bobo kayo sa barel, o talagang tanga lang kayo, o baka talagang yun ang instruction sa inyo. Take note ha, planado ito. Mamaya papaliwanag ko sa inyo kung bakit planado. Pero, eto, kahit nga sa, nung pinagkakakunik-kunik ko na yung mga nangyari, lahat ng media sabay-sabay na nagsabi during that live na nagpaputok yung OSAA. Una nagpaputok. Yung mga OSAA, pag titingnan ninyo, nasa loob ng building. Kung nagpaputok yan, sobrang lakas niyan. Ang ingay niyan. Yung unang putok, kung mapapansin ninyo, mahina. Hindi ganun kalakas. Halatang nanggaling sa labas. Ngayon, sinasabi nila, pinagbibintangan nila na OSAA daw una nagpaputok ng warning shot. Alam mo, mabibingi kayo dyan kung nandyan sa loob yan. Katabi lang nila, kitang-kita eh. At saka ganito. Oh. Given. Halimbawa lang, sinabi talaga ng OSAA o sinabi ng kung sino man. Kasi ang nagsabi lang na ang unang nagpaputok ay etong si Sirimulya na wala naman tayong tiwala dyan. Di ba? Pero, gayon pa man, how can you say, eto pagputok na pagputok, narinig ko yung mga media, kasama na si Mayan ng News 5, sabi, nagpaputok ang OSAA. Una nagpaputok ang OSAA. Sabi ko, paano mo ka nakita? Nakita mo, naka-live siya eh.
wala ka makikitang apoy na lumabas dun sa barel o umusok o pumuto kasi ganun usually yun eh. 'Di ba? Malalaman mo kung doon nagpaputok, wala eh. Una-una may ano nga yan eh, may syempre pag putok, may ganyan yan eh. Hindi. Kita ho sa video yan eh. Pagpapansin ninyo, yung ibang video kasi mas At ng maganda Office angle. of Sergeant Ayan na. sa second floor ng Senado habang nakabantay kami sa posibilidad ng pag-aresto kay Senador Bato de la Rosa. Sa gitna yan ang aking live coverage para sa Frontline Pilipinas. Pinaatras at pinaalis kaming mga taga-media. Napapaligiran din kami ng mga tauhan ng PNP at ng Office of Sergeant at Arms. Ilan sa kanila may hawak na baril at nakasuot pa ng bulletproof vest. Medyo first kami. Sinita first kami. Tapos magkaroon ng putukan. Sir, what's happening? Habang At saka pansinin ninyo, yung mga tao na nandito hindi stress, yung mga pulis at saka yung mga OSAA, security, pinapaalis lang yung media. Ibig sabihin, yung putok nang gagaling sa labas. Hindi nang gagaling sa loob. Kasi kung nang gagaling sa loob yan, ang lakas niyan, magyuyukuan yan. Oo, ganun yan. naghihintay kami ay nagkaroon ng putukan. Kung saan nakita namin una nagpaputok. Huwag kayo marula! Okay? Ata! Oh my God! Kuya, what's happening? Hanggang sa maya-maya narinig ulit namin ang putok ng baril. Oh my God, Cheryl Jr. Nagkakatutukan dito. Oh my God! Oh my God! Oh my God! Mayan, mag-ingat kayo dyan. Publika muna, Mayan. Oo. Publika muna, Mayan. Oo, Unang nagpapanik ka na eh. Tuloy-tuloy pa ang putok ng baril habang pinapaatras kami. Naririnig niyo ba? Naririnig namin. Tuloy! Yes. Tuloy! Sunod-sunod Hold on, hold on. Tutukan. Yan. Ilang saglit lang, meron na namang nagpaputok. Oh my God, ayun na naman. Ayun na naman. Mayan. Hinakawi na tayo, hinakawi tayo. Mayan. Sa gitna niyan, napatayan din kami ng ilaw. Nasa unahan ako mismo, so nakikita ko dito unless, sir, wag niyo na po akong palisin, please. Dumating din si Alam mo, dapat paalisin talaga itong mga media sa loob, sa totoo lang. Kasi, police operation na itong nangyari. Nakita nyo pinatay yung ilaw? Tapos may nanatiling ilaw? Yung ilaw na yun ang gagaling sa mga cameraman. Police operation na nangyari, nagkakaroon na ng siege, may ilaw. May purpose ang pagpatay ng ilaw eh. Tapos may ilaw din pala. Pinatay nyo pa. Sergeant Arms Mau Aplaska. Tinatanong namin kung bakit may barilan pero pinapaatras lang kami. Sir, bakit po? Sir, bakit may barilan, sir? Hanggang sa kinordona na nila ang bahaging ito ng Senado. Bago ang putukan, syempo namang dumating dito sa Senado ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ganyang kakupal lang mga kamera na yan eh. Mantakin mo nagpuputo ka na sa loob. Biglang dinala yung impeachment. Sa dami-dami ng pagkakataon. Di ba? Bakit ngayon nyo dadalhin yung article impeachment? Anong drama yan, kamera? Sobrang drama ninyo. Sasabay pa talaga kayo. Yung bida-bida ba? Ay, alika, ipasok. Magpuputukan sila, ipasok natin yung article of impeachment. Hindi kami tumigil sa kakatanong kung sino ang nagpaputok hanggang sa makapanayam namin si Senate Secretary Dong Mendoza. Perceived NBI agents daw ang nakapasok sa Senado. Again, sir, sino yung naging kaputukan ng ating mga operatiba? Nakita kasi perceived pa lang ha. Wala namang confirmation na perceived NBI agent. Okay. Saan nang galing yung NBI agent, sir? Saan? Naka-uniform daw. Sa uniform. Nagtangka silang pumasok mula sa likod. Pumasok galing sa kapit. Ito ba yung nagde-drill? Nag-retreat nila. Nagde-drill sila. May lumabas kasi na video na nagdi-drill. Okay? Although ayoko munang ilabas yun kasi unverified pa eh. Galing lang sa isang tipster daw. Ayoko kasing pumatol sa mga ganun eh. Until ma-verify na talagang yun. Pag nilabas mismo ng Senate yun. Pero ngayon, ayoko muna kasing gamitin at i-play dito yun kasi wala pang confirmation mula sa Senate.
Tipster lang daw yon. Baka mamaya, alam mo naman ng mga gago, mahilig sila magpain tapos magpe-fake news sasabihin. Kaya ingat muna ako dyan. Nauna silang magpaputok, sir. Bago yan, una nang nakuha na Bakit di sinama yung sinabi nung o saan na oo? Kasi tinanong ni Mayan doon sabi niya, sino unang nagpaputok? Sinagot ni sabi niya, yung mga NBI, perceive NBI. Bakit perceive? Kasi ayaw aminin ng NBI director, pero mga naka-uniforme. Tang-inang yan. Ay, sorry. Kakainis kasi. Naka-uniforme, tas hindi NBI. Wag nyo kayang tawaging pulis yung mga yun. Siguraduhin nyo muna, pakita muna ng ID. ay dinidrill na pintuan kanina sa loob ng ground floor ng Senado. Hindi pa malinaw kung anong dahilan, pero ayon kay NBI Director Melvin Matibag, wala namang daw NBI agent na pumasok sa Senado. May mga NBI agents po ba kayo na nasa loob ng Senate building? Wala po, 100% wala po. Katunayan po, kaya kasi nag-request ako na issue para makita nyo po kung nasan ako ngayon. Kaninang umaga pa po, ayan po. Meron po kami agency performance review and formulation ng catch-up plan po namin. Ang daling gawin yan. Ang daling planuhin yan. Alam mo, walang naniniwala sa'yo, Matibag. Sa totoo lang, walang naniniwala sa'yo. Ikaw lang at saka yung mga tauhan mo. Lahat po ng officers, andirito po. Pero giit ni Senate President Alan Peter Cayetano, under attack ngayong gabi ang Senado. 4 na senador daw umano ang alam na magkakaroon ng tensyon. Tinawagan din daw nila si Matibag para magsumbong. What will you do, Director, kung may putukan na? Hindi ba dapat ang sagot mo, ma'am, sir, I'll go there, I'll make sure you'll help? That's what I was expecting him to say. When Senator Lauren was talking to him very calmly, I said, what are you gonna do about this? Pinuputukan kami dito. Tapos sabi niya, hindi kami makalapit, pinalis niyo kami dyan. Sabi ko, well then do your job, make us safe, this is not good. Ma'am, huwag mo ako sigawan. Yun lang ang masasabi mo sa akin. Pinuputukan kami, sasabihin mo sa akin, huwag kitang sigawan. Oh, yari ka. Nayari ka ngayon. Hindi, alam mo, ma'am, Senator Pia Cayetano, ang bastos niyan Ipatawag nyo. Ipahiring ninyo tapos pagka hindi pumunta contempt nyo. Ewan ko kasi bakit hindi nyo ginagawa yan. Dapat asap na yan. Bukas din Ngayon ding araw na to. Hindi pala bukas kasi umaga ko to upload Ngayon ding araw na to ipatawag nyo. Pag hindi pumunta, contempt nyo na. Ganun lang Magantay na naman tayo, nalusubin na naman kayo, bastusin na naman kayo. Magagalit talaga ako Banat Bay, bakit mo naman sinabi si Marcos ang mastermind? Hindi ako nagsabi. Alam mo kung sino nagsabi? Ito, si kapatid niya mismo nagsabi. Kaya ito, pakinggan nyo. Dito kami at yung karamihan ng mga senador nagsiakyatan para bisitahin si Bato kung okay pa rin siya. Dahil kami nagtataka at nagdatingan yung mga opisyal na kada isa, kanina, hindi sumasagot sa amin. Denied to death sila. Sabi nila lahat na talagang wala silang kinalaman. Nag-umpisa sa ating PNP. Dumating si John Vic Remulla, wala rin siyang kinalaman. Ganon din ang NBI, Dedma rin. Lahat sila walang alam, pero putukan, tuloy-tuloy. Ganon din, kinausap pa si Presidente Bongbong, si BBM. Sabi din, hindi naman daw niya utos yun, ba't daw nagkaganon? Andito pa kami, kanina pa kami narito. Pero talagang walang umaamin, walang may alam, lahat sila gulatan. Hindi ko maintindihan. Nako, nagkakaputukan na dito sa inyong Senado, amoy usok na sa lahat ng sulok, hindi namin mahanap ang aming mga kapwa senador at hindi kami makapaglabasan. Eto, ang sabi nila, talagang denied to death. Pero, ang sabi ng NBI agents, inutusan daw sila personally and directly ni BBM, arrest Bato at all costs, kahit sino pa ang mamatay, kahit sino pa ang madali, basta pasukuin si Bato. Ngayon din. Kaya't di na namin maintindihan. Ayan ang nagsabi yung kanilang, kasi meron sila daw nahuling isang NBI agent. Okay? Papakita ko dito yon. May nahuli silang NBI agent at ang sabi, inutusan daw sila mismo directly ni BBM na hulihin si Bato. At all costs. Kahit may mamatay pa.
Kahit may masaktan pa. Hindi po ako nagsabi niyan, si Senator Amy. Kapatid niya nagsabi na si BBM mismo ang may kagagawan ng paglusob sa Senado ng NBI. Hindi po ako nagsabi, si Senator Amy mismo yung nagsabi. Pero syempre, si Marcos, todo din Ano man totoo? Mukhang wala namang nag-utos nito. Bakit nagkaroon ng Senate siege? Ayun. Oh. Yan natin to. Ay, sorry. Hindi yan. Saan na yan? Meron yan eh. Eto. O bakit nagsisigawan? Hindi yan. Ito, ha? Okay. Eto. Okay. Yan. Ngayon, bibisitahin ko muna itong opisina ko. Hindi ko alam kung ano na nangyari sa aking mga tauhan. Kasi kanina nagputukan, patay lahat ng ilaw. Ngayon lang ako nakaakit eh. Grabe itong nangyari dito. Bakit naman inatake yung Senado? Hindi ko akalain na mangyayari ito. Dito sa Senate ng Republika ng Pilipinas. Ganito na lang ang turing nila sa amin at ang balita, palibhasa lahat sila nagdi-deny. Ang next daw na sasabihin, gawa-gawa lang namin to para mahawakan ang liderato ng Senado at pagtakpan ang impeachment. Ano man namang kalokohan to? Eto na nga at nagtatago kami dito sa barilan, putukan at siege ng Senado. Sasabihin pa na gawa-gawa daw namin kasi lahat sila denied to death, walang nag-utos, nalusubin ng Senado, walang may kinalaman, wala ang talagang mananagot. Eto na naman tayo. Flood control na naman ba? Ayaw, nako. Linaw ho nun, ha? Ang sabi niya dito, ang update daw, at yun ang pinalalabas ngayon sa mainstream media ng mga kupal na mga dilawan at mga pinklawan na mga analyst nila. At syempre, kasangkot dito yung mga bayarang media na kesyo gawa-gawa lang daw to. Para daw tumakas si Bato. Hindi naman tumakas si Bato, nandun pa rin siya. Ito pa. O, nandito kami at nagsisiksikan kami sa isang maliit at madilim na sulok dito sa kwarto ng SP habang nagpuputukan pa rin sa gilid at nagtutulakan pagkat pilit na pumapasok yung mga NBI at yung kanilang mga kasamahan na may mahahabang baril dala-dala. Oh, NBI ha? Oh. Ito mismo sinasabi na ni Amy. Hindi po ako nagsabi nito ha, Matibag, makinig ka. Hoy Matibag, makinig ka. Hindi ako nagsabi, si Amy Marcos. Ha? Ikayo daw mismo. May mga dala-dala pa kayong mga mahabang baril. At pinagsuot na nga ako ng bulletproof ng aking mga security. Ganun pa man, hindi tama itong nangyayari. Kung nais nilang nakipin si Senator Bato, hindi nila dapat ipinsala ang institusyon ng Senado, ang building ng Senado at ang mga senador. Hindi po tama itong nangyayari at nananawagan kami sa mga opisyal. Kung kayo ay busy o may ginagawa o kung ano-ano pa, pwede ba tulungan ninyo kami rito? At nagpapasaklolo na yung mga senador ng ating. O, nandito kami at Good job ka dito, Senator Amy. Ha? Hindi, tayo naman eh. Di ba, alam nyo naman ako, no talaga ako dyan kay Amy. Binabanata natin yan. Pero pag tama, palakpakan. Pag mali, banatan. O, eto, good job ka dito. Ha? O. okay. O, ito daw. Ito yung sabi nila gawa-gawa. Ngayon, bibisitahin ko muna itong opisina ko. Hindi ko alam kung ano na nangyari sa aking mga tauhan. Kasi kanina nagputukan, patay lahat ng ilaw. Ngayon lang ako nakaakit eh. Grabe itong nangyari dito. Bakit naman inatake yung Senado? Hindi ko akalain na mangyayari ito. Dito sa Senate ng Republika ng Pilipinas. Ganito na lang ang turing nila sa amin at ang balita, palibhasa lahat sila nagdi-deny. Ang next daw na sasabihin, gawa-gawa lang namin to para mahawakan ang liderato ng Senado at pagtakpan ang impeachment. Ano ba namang kalokohan to? Eto na nga at nagtatago kami dito sa barilan, putukan at siege ng Senado. Sasabihin pa na gawa-gawa daw namin kasi lahat sila denied to death, walang nag-utos, nalusubin ng Senado,
walang may kinalaman, wala ang talagang mananagot. Eto na naman tayo, flood control na Kaya naman. pala yung kanina, sorry. Papa, didelete ko na nga yung mga na-play na natin. Kasi napakaraming ano nito eh. Ha? Hindi yan. Ito. O bakit nagsisigawan? Hmm. Bakit nagsisigawan? Bakit bumalik na naman? Anyari? Ba't maingay? Ha? Bata, ano? Sino nandyan? Okay. Andito nagki-clearing na yata. Sana naman matigil na at maging mapayapa na ulit dito. Kawawa naman yung usaan namin. Mga bulok yung baril. Maliliit. Tapos, ayan. Talagang sinagupahan itong mga walang yanto na talagang, ayan, ang ingay-ingay pa. Nakikita ninyo. Ayaw magsilabasan. Nandyan pa talaga eh. Kaya magulo eh. Grabe, no? Talagang tara no yung kababuyan na ginagawa nito. Nandito tayo, nagpe-press con sila. Naku, alin ba dito ang paniniwalaan namin? Talaga naman, lahat denied to death. Sino nag-utos na lusubin ang Senado? Lahat sila hugas kamay, lahat sila ayaw sumagot ng tawag namin ng nagputukan. Sa hulog-dulo nito, hindi ako magtataka kapag sinisi ang mga senador na nagpaandar, nagpasabog ng kung ano para lang lihisin ang pag-aresto ni Bato at ang impeachment. Nako, eto na naman tayo, flood control na naman. Grabe, no? Ang sisisihin na naman, iba na naman. Yun yung sinasabi niyang flood control eh. Tinutukoy na yung mastermind dito. Sinabi na nga mismo, may nahuli kasi sila. Di ko makita kung saan dito yung part na may nahuli sila eh. Ito pa. Oo, ang nabalitaan ko mula sa aking mga empleyado, ang ating mga abogado sa Legis, sa opisina namin, sina Senator Gatchalian at Senator Subiri nagbabakate na daw ng premises nila. Kaya nagtaka kami bakit Ito yung medyo ano dito matindi. Kahit si Senator Cayetano, ito rin ang sinabi niya. Tapos kasi merong ano yan eh, maraming mga staff yan eh. Actually, ganito kasi ang setup sa Senate. Yung mga staff dyan, hindi naman napapalitan. Yung senador lang kasi nire-retain ng mga lumang senador at mga bagong senador, yung mga empleyado niya, nakabisado na yung galawan sa loob. So minsan nagchichismisan yan. Nagkikwentuhan yung mga yan. I-vacate ni Gatchalian at saka ni Subiri yung kanilang opisina. Nakita na mga staff nila Senator Amy pati nila Cayetano. Before nangyari yan. So it was planned. Planado. Planado yung pagluso, pag-atake sa Senado. Sino nagplano? Bakit alam ni Gatchalian, di umano, at ni Subiri? At bakit pumayag sila na lusubin si Bato? Kunin. Alam ba nila na ang utos dun sa NBI, di umano ay kunin si Bato at si Bato at all cost kahit may mamatay o may masaktan? Alam kaya nila yun? Abay, daig nyo pa pala yung mga panahon nila Aguinaldo tsaka nila General Luna. Na kapwa Pilipino, kapwa opisyal. Pinagkalulo niyo sa Banyaga Ganun ba kayo, Gatchalian tsaka Subiri? alam ba nila ang mangyayari? Dahil kami nagkakaupos at inaabangan yung pagdating ng mga articles of impeachment kasi talagang determinado kami na talagang mag-convene ka agad para walang masabi yung tao na pinagtatakpan o dinedelay. Gustong-gusto namin na tanggapin na yung articles of impeachment. Andun kami, mahinahon na nagkakaupos, pinag-uusapan kung anong dapat gawin. Biglang ang balita, pati daw si Rules Secretary, si Mavic Garcia, nakatanggap din ng abiso na umalis ka na dyan, magkakagulo. Bakit Ay, alam grabe. nila? Kaya ako nagtataka, ang balita si Senator Lore nakatanggap din ng abiso. Pero ayaw naman niya maniwala, ayaw niya kaming iwanan. Nagtataka ako bakit yung iba pinagsabihan. Ibig sabihin, may nakakaalam, meron ding
O, pati yung buti naman si Loren Legarda, hindi bumigay nagbantay dyan. Sinabihan din daw siya na magkakagulo. Naiwan, katulad namin, dun sa putukan, sa mausok at talagang kinandado kami doon. Kaya nagtataka ako, sino kaya ang nag-utos na lusubin ng Senado na may 4 na nakakaalam, ngunit kami walang kamalay-malay. Ma'am, nasan kayo nagkaputukan? Dinig nyo? Ang lakas-lakas, nakakatawa nga kasi si Senator Joel. Ako sabi ko, putukan na yan. Sabi ni Senator Joel, takbukaway ako fireworks lang yan. Anong fireworks? Kalakas-lakas sa tanlapit, papalapit ng papalapit. Doon sa amin, sa office ni SP, nagbibiruan pa kami, hindi kami maniwala, hanggang pumasok yung mga employees na tataranta, tinaharang na yung mga pinto, at nakakalapit na yung mga NBI o kung sino man ang nagpaputok. So talagang Senate siege ang dating, hindi ko maintindihan. Bakit naman Senate dito sa kagustuhan ba? Parang KOJC siege, no? Diba? Parang KOJC siege. Alam mo kasi matagal na namin sinasabi ito, hindi porket nasa SME na yung Banateros Hindi porket nasa SME na yung Banateros, kaya namin patuloy na nananawagan kami nung panahon ng Senate siege. Naalala nyo? Senate siege, KOJC siege. Hindi dahil kami ay empleyado o mga may programa sa SME. Kasi po, alam namin yung ginawa sa KOJC, sample yun. Sample yon kay pastor. Kung papalag ang taong bayan, hindi na nila susunod yung mga plano nila. Sinong mga sumuporta lang nun? Mga mga membro. Iilan lang na mga tagalabas. Panalangin para sa bansang Pilipinas. Panginoong Diyos, sa gitna ng unos at panganib, Ikaw lamang ang aming sandigan, ilayo mo kami sa kapahamakan, at pagaanin ang dinaranas ng aming bayan. Bigyan mo ng lakas ang mga nawalan, pag-asa ang mga nasaktan, at tapang ang mga tumutulong. Pag-ibayuhin mo ang aming pagkakaisa at pananampalataya, upang sama-sama kaming makabangon, at mapalitan ng luha ng pag-asa at kapayapaan. Gabayan mo po kami at ipaalala na lagi kang kasama namin, anuman unos ang dumating. Pagpalain mo ang aming bansa, Panginoon, at ituro mo sa amin ang daan ng pag-asa at kapayapaan. Sa iyo namin ipinagkakatiwala ang aming buhay at kinabukasan. Sa pangalan mo, Jesus. Amen.